sa Philippine Dermatological Society, ketong at vitiligo ang karaniwang sakit sa balat na tumatama sa mga Pilipino. Pero ang nangungunang sakit sa balat sa Pilipinas, psoriasis. Namumula at nangangaliskis ang balat dahil sa stress. Ang nakakaalarma dito, 1.8 million na mga Pilipino ang apektado ng psoriasis. Majority start off with severe dandruff, no? Yung parang balakubak na hindi gumagaling kaagad or lumalapad, merong mapupulang makakapal na kaliskis sa anit, no? But this is nothing contagious. Si Edmund, 3 taon nang may psoriasis. Dati, siya raw ang star player sa mga liga ng basketball sa kanilang barangay. Ngayon, nakaratay na lang siya dahil sa kanyang sakit. Nanunuyo ang mga sugat niya sa balat. Una siya, dun nga sa binti. Kala ko punjay lang. Ano lang. Kasi lagi ako naglalaro ng basketball. Minsan hindi naliligo. Minsan natutuyuan ng pawis. Nito lang 2007, lumala ang psoriasis ni Edmund. Naapektuhan maging ang kanyang kasukasuan. Kaya't sa edad na 28, si Edmund tuluyan ng nabalda. Yun na nga, hanggang hindi na ako nakalaro. Iski panood, di ko na sila mapanood. Hindi na ako makalabas. Nasaksihan namin ang pang-araw-araw na buhay ni Edmund. Dahil hirap kumilos, binubuhat pa siya ng kanyang mga kapatid pababa ng bahay para lang makaligo. Kinakailangan din niyang tiisin ang ngalay sa pagkakaupo habang nilalagyan siya ng gamot. Ang kanyang mga magulang, naiiyak na lang sa awa sa kanya. Ay, masakit kaya lang, tingitis na lang. Baga, parang nasaan ako, inalaksan ko yung loob ko. Ayon kay Dr. Gwendolyn Wong, dermatologist ni Edmund, malaking halaga ng pera ang kailangan upang siya'y gumaling at bumalik sa normal na buhay. As long as mabigay natin yung appropriate medication para makontrol yung kalalaan ng sakit niya. Ayon sa mga eksperto, mapapangalagaan ang ating balat kung huwag tayong masyadong magpadala sa stress. Mahalaga rin daw ang pagkakaroon ng sapat na tulog at higit sa lahat, kumain ng gulay at prutas at uminom ng sapat na tubig. Huwag mawalan ng pag-asa kahit patamaan ng matinding sakit sa balat. Hindi naman nagdadamot ng himala ang langit. Katulad ni Arjun, dati ring nasadlak sa psoriatic arthritis na siya ring tumama kay Edmund. Nagsusuot pa raw siya noon ng mga long sleeves at sombrero para lang matakpan ang kanyang balat. Yan din lang ako sa kama, umiiyak lang ako, ganyan. Tapos dumating yung time na tuwing gabi na bago ako matulog, nag-pray talaga ako kay Lord na, Lord, sana tomorrow huwag na ako magising. Pero nitong 2008, isang himala ang nangyari. Dahil sa mga ininom niyang gamot, gumaling ang psoriatic arthritis ni Arjun. Ang iniwan na lang sa kanya ang mga parang balat na peklat. Para ma-inspire si Edmund sa himalang nangyari kay Arjun, pinagtagpo namin ang dalawa. Ganito din ako dati. Simula nung 1997, tapos prayers. Binigyan din ni Arjun si Edmund ng isa sa mga paborito niyang long sleeves at bracelet. Kasi ang masaya ko na may bago akong kaibigan na alam ko talaga. Nararamdaman ko sa hawak niya na alam din niya na may pag-asa. Meron palang gumagaling talaga. Sana tulad niya gumaling din. At para mapatunayang hindi nag-iisa si Edmund sa labang ito, inimbita namin ang mga dati niyang kalaro sa basketball para sa munting salo-salo.
Pagka magkakasama kami, masasaya kami. Makukulit eh. Tawa na kami ng tawanan. Ganyan. Tapos pag naglalaro, sasaya namin. Huwag sana maging singbabaw ng balat kung husgahan natin ang ibang tao na nagdurusa ngayon.